Matindito. Nakarma na CIDG kumanta Torre na taranta sa kaso na isampa. Iyak na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Natin ngayon si CIDG Chief General Torre na kung saan inamin niya sa isang interview na may isang bagay na ikinagulat niya. In fairness kay General... Ayun na, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, suportahan natin yan. Si General Macanas, the General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. General Torre, meron siyang tapang. Tingnan nyo. Pag QOGC raid, talagang man on the ground. Itong pag-aresto kay PRRD, talagang mayroong decisiveness. Kung may mission na ipatupad sa kanya, kaya niyang gawin. So, nakita naman natin nun eh. 'Di ba? Kapag mayroong mga ganyang klaseng problema, nalulutasin sila. Talagang si Torre ang nagpo-front. Talagang siya yung main talaga. Siya yung talagang humaharap. Siya yung nakikipagsagutan. Siya yung hihilahin ko yan. Ito, mayroong isang bagay na pagulantang sa kanya. Bakit siya magulantang? Bakit siya nagulat? Shock. Inamin niya, I was shocked. Na-surprise. Hindi niya inaasahan na mangyari ito sa kanya. Ano yun? So ito, ano yung nakagulantang kay General Torre sa Philippine Star ngayon? Balita. Torre, surprise, overcharge. Yung kinasuhan siya ng isang businesswoman sa piskalya, hindi niya inasahan yun. Kaya ito, Torre surprise overcharge. Bakit? Ito, politics in PNP. Biktima daw siya ng politika. Alam nyo, may tinatawag yan na sa amin sa IP, military politics. So kung may military politics, meron ding PNP politics. Ito na yung sinasabi niya. Okay, basahin ko. With General Romel Marbel retiring as Chief of the Philippine National Police in June next month, Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III is not discounting the possibility that the illegal detention case leveled against him and 9 other CIDG officers might be related to politics within the PNP. Agawan na ito sa pagiging chief PNP. So parang ang nangyayari parang pinupolitika si Torre, parang ganun ba yun? At syempre ito nga sa June magre-retire na si Marbil at syempre hahanap ng kapalit niyan. Syempre yung kukuning kapalit niyan dapat yung talagang nakakalutas, yung talagang magaling, talagang karapat dapat yun ang pipiliin diyan. Siyempre, sa mga ganyang klase, hindi talaga maiiwasan na talagang may magpasiklab. Diba? Totoo naman yun, mga katunay. Kung tutuusin, may mga talagang magpapasiklab dyan. Gagawa ng mga, talagang expect the unexpected, mga ganun. Para talagang mapansin na maging karapat dapat siya. No, parang maging karapat dapat ako sa pwestong gusto ko, yung sa pwestong yan, parang gano'n. Hindi ko naman sinasabing si Torre, hinahangad niya yung pwestong yun. Ang sinasabi ko lang naman is merong mga ganun tao na kapag, syempre alam nila magre-retire na yon, ganyan, mababakante yung posisyon na yon, syempre hahanap ng kapalit. Kaya yung iba, magpapalapad ng papel, gagawa ng mga bagay na ikapapansin sa kanya, talagang gagawin niya lahat, mapunta lang dun. Diba? Totoo naman yun, diba, mga katunay? Merong mga gumagawa ng ganong bagay. Baka mamaya may magsabi, sabihin, hindi ko binabanggit na kung sino, wala tayong pinupunto. Kumbaga dito, tamaan, huwag magalit. Pero sinasabi ko lang dito is may mga tao talagang ganon. Diba? Sino pa naman ang ayaw maging PNP chief? Maraming nag-ambisyon niya. Okay, ito ang sabi niyo.
I was shocked. Oh, nagulantang. Because the incident came out in the open just now. Is it because General Marvel is set to retire? I am not discounting the possibility that this is politics inside the organization. The CIDG chief stressed that she said, between him and Rochelle Calle could be attributed to the businesswoman's support for former President Rodrigo Duterte. Ala, nadawit na naman ang ating Tatay Digong dito sa usapin ito. Kagaya doon sa pag-suspend kay Cebu Governor Gwen Garcia, nadawit ang Tatay Digong. Baka may pakana daw si Tatay Digong kasi... Grabe naman, no? Nasa ICC na si Tatay Digong, nasa dahig na si Tatay Digong, nadadawit pa sa mga ganyang klaseng usapan. 'Di ba? Hanggang dito ba naman? Ganyan pa rin. Ang layo-layo niya na sa lugar natin. O, 'di ba? Makakapagplano pa ba siya ng mga ganyan? At isa pa, no? Wala si Tatay Digong sa impluwensya. 'Di ba? Wala siya sa impluwensya, wala sa kanya yung makinarya. Ano pa, para sundin siya, para anuhin siya? 'Di ba? Kung mag-uutos siya ng mga ganyang klaseng bagay, parang napakalabo naman na sinasabi na si Tatay Digong is nadadawit sa mga ganyang klaseng issue, na siya yung may pakana, siya yung ganito. Parang napakalabo naman nun. Yun ang medyo hindi ka panipaniwala. Maniniwala tayo kung sakasakali na si Tatay Digong ay may kakayahan magmanipula. Ibig sabihin kung nasa posisyon siya, kung nasa ganun siya, di ba? Kaso wala wala siya sa posisyon. At isa pa, malayo siya sa bansa natin. Wala siya dito sa Pilipinas, nandun siya sa ibang bansa. Hindi mo naman pwedeng sabihin si BP Sara ang kahit nga si BP Sara napagkakaisahan na din. Tapos i-impeach pa. Kaya parang napakalabo naman yung sinasabi nyo na yung mga Duterte ay mai-involve sa mga ganyang klaseng bagay. Ang nag-appoint kay Ombudsman Martires is si Tatay Digong. Ito naman, yung businesswoman Rochelle Calle na nagsampa ng kaso, supporter daw ni dating President Duterte. So ganun. Ang pinapalabas nila dito is parang gumaganti sa kanila. Kasi nga, supporter ni Tatay Digong, tapos yung nangyari dun sa Cebu nga, yung business, parang ano ba yun? Ni Tatay Digong, parang lahat ng may connection kay Tatay Digong sa mga nangyayaring kamalasan sa kanila ngayon na nangyayari, dun sa mga, kay Torre, dun sa taga Cebu, is parang ibinibintang doon sa supporter ni Tatay Digong. Ibinibintang doon sa mga kadikit ni Tatay Digong. Parang mali naman yata yun. Di ba? Hindi mo dapat ibintang. Di ba? Hindi mo dapat ibintang yung mga bagay na alam mong napaka-imposibleng mangyari sa ngayon. Kasi kahit sabihin mo na sila, gawin nila yung ganun, wala naman kayong dapat ipangamba dahil syempre, alam nyo naman kung kanino kayo nakapanig. Di ba? Di ba? Alam nyo naman safe naman kayo. Di ba? Dahil, di ba? Ang dapat nga matakot yung mga tao na sinasabi nyo na umaakusa sa inyo na kadikit ni Tatay Digong. Di ba? Syempre, wala sila sa impluwensya. Huwag muna kayong matakot ngayon, syempre. Malayo pa 22. Kung maniniwala ako kapag 2028 na, kapag iba na yung presidente. Ayun, talaga. Maniniwala ako na talagang, baka ganyan. Diba, maaaring ganon, di ba? Pero ngayon, hearsay nyo lang yan. Parang tamang hinala lang yung nangyayari sa inyo ngayon. Napakasikat talaga ng ating Tatay Digong. Kahit saan, nadadamay siya. Ito, yung kaso, Calle filed a complaint against Torre for allegedly detaining her on November 21 to 27, 2024 using a photocopied International Police Organization red notice, which stemmed from fraud case filed by her former business partner Abdul Malik Al-Shishim in the United Arab Emirates. Torres said Calle sought the CIDG's help in January to arrest Al-Shishim. Ito ang sabi ni Torres sa interview ni Ted Filon. Her business partner defrauded her, so she filed a complaint and asked us to arrest him in Batangas. We caught him, Torres told Ted Filon.
Tory denied allegation that his men asked Calye for a Christmas gift. Kasi yon ang complaint. Mga tauhan daw ng CIDG lumapit dito kay Miss Calye na humihingi ng Christmas gift para parang may ano siya, para hindi na siya dadalhin sa Bureau of Immigration kasi may Interpol notice laban sa kanya. Christmas gift, parang. Tory also said that he and his team were not able to attend the preliminary investigation hearings on April 21 and 28 at the Makati Prosecutor's Office because they did not receive a notice. Yun ang dahilan. Kaya wala. Hindi sila nakaten. Anyway, sino ang next PNP chief? Yun. Kung ako, ito pala, 2 days ago, may na kausap Sino ko ba ang nakapila dyan? Sino ba ang next PNP chief nga naman? Ito ba? Yun ba? Siya ba? Siya ba ang dahilan? active na police colonel. Pinulungan ko. Si General Tory na ba ang mag-PNP chief? Nas naman. Angas. Wee! Napakaangas. Syempre, di ba? Sa tingin niya mga katunay, sino ang magiging next PNP chief? Di ba? Sino ba yung maraming achievement ngayong mga panahon na to? Di ba? Sino ba yung talagang namamayagpag sa mga balita? Talagang yung laging nakikita, yung laging nagpo-front. Di ba? Syempre, sino ba yun? Sino ba yung mainit? Ang gano'n. Ako malakas sa pakiramdam ko, parang alam nyo na mga katunay, di ba? Kayo mga katunay, katuwaan lang. Sino sa tingin nyo ang magiging next PNP chief? Di ba? Sabi niya, walang sigurado, sir. Alam mo naman sa atin, kahit isang araw bago turnover, masisingitan ka pa rin. Sabi niya, I agree. Kasi nakaranas ako niyan . Meron akong division commander sa 4th Infantry Division. Siya na ang magiging South Command, Southern Command commander dito sa buong Mindanao Command, Southern Command. Yung Southern Command ngayon na-divide na ng Eastern Command at Western Command. Okay. So siya na. Nandun na, buong pamilya. Nandun na sa Camp Calerian na Camp Navarro, Zamboanga City. Kinabukasan, turnover na. Pagka kinabukasan, may sumingit. May order na lumabas. Iba ang naging Southern Command commander. So parang ganito, yung kayo naman General Macanas, parang may tinatakot naman kayo. Baka parang may pinapakaba kayo. Na parang ibig sabihin kung siya yung mapipili na tapos syempre kumpiyansa siya yung talagang gumagawa ng mga ganyan-ganyan. Siya yung lagi nagpo-front. Tapos biglang pag ayan na, biglang may sisingit pa. Aba, General Macanas, huwag mo naman siyang pakabahin. Baka mamaya lalong kabahan. Maudlot ang pangarap. So yun po yung sinasabi na politics within the AFP and PNP. So kung hindi siya masingitan, kung akong tatanungin nyo. So parang ganito yan nangyayari. Politics pati sa PNP, hindi lang sa eleksyon, di ba? Politics pati sa PNP na pati siya sinisiraan, kumbaga yung kredibilidad niya, para hindi siya maging PNP chief kasi baka isa siya sa napipisil, siya, 'di ba? Parang ganyan ang parang siguro nararamdaman niya sa sarili niya na ako kayo maging next PNP chief, 'di ba? Kaso nga lang baka dito sinasabi mo naman General Macanas baka may sumingit, mamaya matakot naman kapahan. Masira yung diskarte. Siya na ang magiging next PNP chief. Ayun. Although maraming nag-ambisyon, maraming mas senior pa sa kanya na nag-ambisyon din. Kanya-kanyang na yan. Hindi talaga mawawala yan. Galawan. Kailangan mo nang mag-push sa'yo. Kung walang mag-push sa'yo, kahit ikaw ang pinaka-senior, hindi ka magiging PNP chief. Talaga namang sa mga ganyang klase, sa mga posisyon, marami talagang naghahangad dyan. Sa trabaho nga lang, sa pagiging manager. 'Di ba? Maraming naghahangad diyan. 'Di ba? Sa mga pagiging supervisor, maraming naghahangad sa mga trabaho lang, sa mga opisina, mga ganyan. Lalong-lalo na kaya yung mga ganyang klaseng pwesto. 'Di ba? Nakikita nga natin 'yan sa politika.
'Di ba? Maraming naghahangad na maupo sa mga posisyon, maging mayor, maging congressman, maging vice mayor, maging vice president, maging presidente, maging senador. Maraming naghahangad talaga. Kaya dumarating talaga yung mga siraan. 'Di ba? Yun ang nangyayari. 'Di ba? Kaya ito, sinasabi nga naman dito parang sinasabi na parang pinupolitika pati dito sa PNP is parang nagkakasiraan din. Kumbaga, nag-aagawan din sa posisyon. 'Di ba? Talagang hindi naman mawawala kasi yan kasi natural na talaga yan. 'Di ba? Basta posisyon, pag-aagawan talaga yan. Ang hindi lang naman nila pag-aagawan kung sino yung unang mamamatay. Yun lang naman. Yun ang hindi nila pinag-aagawan. Takot lang nila. Oh, good luck kay General Torre dito sa kasong ito at yung posibilidad na magiging PNP chief siya sa patuloy na panggigipit sa mga Duterte. Nakakulong na nga ang ating Tatay Digong, na-impeach ang ating VP Sara. Ito ngayon, si Congressman Pulong Duterte, sinampahan siya ng kaso. Sa Manila Times na article ngayon, May 2, sinulat ni Franco Jose Baronia. Title, Duterte's son and congressman faces charges of physical assault, grave threats. So basahin ko A criminal complaint has been filed against Davao City 1st District Representative Paulo Duterte si Pulong on Friday over allegations of physical assault and grave threats. Kasi sa nangyayari ngayon, diyan sa mga Duterte, ngayon kay Pulong naman ang problema. 'Di ba? Nagkakaroon ng issue si Pulong. Parang masyado silang nagiging advance, 'di ba? Sa mga Duterte, nagiging advance sila. Gaya kay VP Sara, 'di ba? Maaga pa lang, malayo pa in 2028, nakita nila nagiging number 1 sa survey hanggang sa nagkaroon na ng mga issue si VP Sara, no? Hanggang sa ito na gusto na ma-impeach si VP Sara, nagiging advance sila, masyado silang nagiging agresibo para ang mga Duterte ay mawala sa posisyon. 'Di ba? Kasi alam naman natin kung ano talaga yung kinatatakutan nila, no? Kinatatakutan nila yung bawi Yun talaga yung kinatatakutan nila. Kumbaga pine-prevent nila na mangyari yun. Dahil alam naman nila siguro sa sarili nila kung ano talaga ang mangyayari. Oras na yung mga Duterte uli ang nag-take over dyan sa Malacanang. 'Di ba? Talagang nakakakaba yun. Lalong-lalo na kung kilala ka talaga na isa ka sa kumukundina sa mga Duterte at nagpahirap sa mga Duterte. 'Di ba? Ngayon, sa nangyayari kay Pulong, parang sa akin nakikita ko na parang advance din ang ginagawa kay Pulong, parang habang maaga pa. Parang ganito yan parang kung sakaling ma-impeach si Sara Duterte, halimbawa ma-impeach, nandiyan pa yung dalawang magkapatid, si Basti Duterte at si Pulong Duterte. Baka mamaya tumakbo yan. Di ba? Maaaring magkaganon ng mangyari. Baka yan ang pumalit kay VP Sara sa pagtakbo ng presidente sa 2028. Isa dyan sa magkapatid na yan. So, habang maaga pa, na natin para masira din yan, para hindi makatakbo yan. Baka naman sa susunod, si Basti Duterte naman. Kasi dito yung gameplay, nakikita natin nahuhuli agad natin. 'Di ba? Kaya ako sinasabi ko sa inyo, bakit hindi nilang natin daanin sa daanin sa patas, 'di ba? Kasi kung sinasabi nga, paulit-ulit natin sinasabi ni Gadon na mahina naman daw si Sara Duterte. Ang nagpanalo lang sa kanya ay mga loyalista kay BP Sara. Kung di pa tumandim si BP Sara kay Bongbong, kay BBM, is hindi mananalo si VP Sara. Yun ang sabi ni Gadon. 'Di ba? Ngayon, kung talagang totoo 'yun, bakit natatakot tayo na ang mga Duterte ay makatakbo sa 2028? Dapat hindi tayo natatakot. Kasi alam naman, sinasabi naman mahina ang mga Duterte. 'Di ba? Kasi kung sinasabing mahina ang mga Duterte, ibig sabihin, wala kayong dapat ipangamba. Dapat pinababayaan nyo na lang. Kasi mas maganda talaga na makita natin. Dito natin makita, lalong-lalo na si PBBM tsaka si BP Sara, hiwalay na ng landas. Dito natin makikita sa 2028 kung sino talaga ang nagdala nung 2022. Di ba? Doon natin malalaman yan kung sino talaga yung nagpanalo. Ngayon, kung si VP Sara ay matatalo ngayong eleksyon sa 2028,
at sinasabi talagang mahina talaga ang makukuha niyang boto, tama siya doon sa sinasabi niya. Tama yung mga ibang nagsasabi sa kanya. Pero kapag si VP Sara ay nanalo, ibig sabihin, malinaw na. 'Di ba? Malinaw na kung sino talaga ang binigyan ng simpatya ng tao. 'Di ba? Dapat ganun eh. Wag na tayo magsiraan. Wala nang siraan, wala nang ganun. 'Di ba? Kasi magugulo lang eh. Hanggat dumarating yung mga issue na yan, yung problema ng bansa, hindi na natin napapansin, hindi nyo na napapansin, hindi nyo na nakikita. 'Di ba? Ang nagsampa po ng kaso laban kay Congressman Duterte ay isang businessman, Criston John Patria. Nangyari isang insidente sa isang bar sa Davao City in the early hours of February 23, 2025. Okay? According to official documents submitted to the Department of Justice, the altercation occurred around 3 a.m. at the bar on the corner of Villamor and Sobricari Street in Barangay Obrero. Patria, a 37-year-old resident of San Juan, Panacan, Davao City, accused the congressman of violating Article 265, physical injuries, and Article 282, grave threats of the revised penal code. Okay. Ang nag-facilitate sa kaso, ang CIDG, ang tauhan ni General Torre. Parang yung ano nun, yung kaso na sinasabi ni Pulong, yung sa bar, di ba? Parang may nagalit siya dun sa isang lalaki na nakasombrero. Di ba? Yung CCTV nun, nandun sa taas, ibig sabihin, paano naman nakuha yung CCTV na yun? Paano lumabas yun? Di ba? Paano kaya lumabas yung CCTV na yun? Yung pagkakakuha sa kanila. Ba? Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group has compiled substantial evidence, including CCTV footage from the bar, sworn affidavits from the complainant and investigators, chain of custody records, and photographic documentation of the incident. Pero nagsalita na si Pulong dito sa issue na to eh. Kasi 'di ba sinabi niya nga, bahala na kayong maniwala. Kung anong gusto niyong paniwalaan, bahala kayo. Parang ganoon. Hindi siya naaapektuhan o hindi siya nangangamba dito sa issue na to. Para sa akin kasi baka naman merong matinding dahilan na nag-trigger kay Pulong kaya siya nagkaganon. Kasi kinakatwiran nga dahil daw sa babae. Tingin ko naman hindi naman gagalaw si Pulong ng ganon nang dahil sa babae. No? Kung meron mang mga issue na ganon, syempre iiwasan niya yon. Unang-una, ang mata ng tao ay nasa kanila, ang spotlight ay nakatutok sa kanila. Sa awayan ng Duterte at Marcos. So bakit gagalaw si Pulong nang magaspang na kilos yung spotlight nakatutok sa kanya? Di ba dapat mag-ingat siya sa ginagawa niya? Hindi siya pwedeng gumalaw. Hindi siya dapat gumalaw nang alam niyang makakasira sa kanila. Di ba? Ganun ba katanga si Pulong para gumalaw ng ganun? Para sa akin kasi yung video na yon, kaya nagagalit si Pulong, meron sigurong matinding atraso o matinding nagawa yung nakasombrero na yon kay Pulong. Kilala naman natin ang mga Duterte. Kapag talaga galit ang mga Duterte at nasa katwiran ng mga Duterte, talagang matapang talaga sila. Wala silang pakialam, kesyo may camera, kesyo may ganito. Basta galit sila, may pinaglalaban sila, alam nilang nasa tama sila. Yun talaga. Di ba? Parang hindi na tayo nasanay. A USB flash drive containing digital evidence has also been submitted for review. The case has been formally endorsed to the Department of Justice National Prosecution Service for further evaluation. The Manila Times has been trying to reach the congressman and his office, but there have been no response as of this posting time. Okay. So ito, magyan natin ng reaction ha. Yun. February 23, nangyari yung insidente. So ngayon lang na-file.
Ah. So, February, March. Tagal Sobrang na nun, dalawang ha? buwan. Pwede kaya ano? Hindi Noong kaya February pa nangyari, bakit ngayon lang i-final? Parang kung kailan malapit na yung eleksyon. politically motivated ito Isa pa yan. dahil nalalapit ng eleksyon? Yun. Yung sinasabi Tanong natin. lang naman. Di ba kailangan pag nangyari ng February 23, dapat kinabukasan yan o yung araw na yun, dapat magsampa ka na eh. Di ba bakit pinagkatagal-tagal mo pa ng buwan? But anyway, kinasuhan nga nila si Tatay Digong ng inciting to sedition nang dahil sa kanyang joke remarks lang yung 15 ka senador na ipagurgor para manalo ang one. Hindi na Kinasuhan. sila nasanay kay PRR. Si BP Sara, kinasuhan din ng NBI, ano ba yung ikinaso? Ganito rin ata, inciting to sedition and grave threat. Tapos, yan. Hindi, kaso lang ng kaso. Di ba? Talagang yung mga Duterte, talagang kinakasuhan nila ng kinakasuhan. Ayaw talagang tigilan. Malaking kaso yung Ayaw talaga gumagawa ng paraan para talagang si BP Sara magalit ng todo. Di ba? Sana nga pag naging presidente si BP Sara sa 2028, naway mapatawad niya kayo lahat. Yung talaga nakakatakot, ayaw pa kasing tumigil. o na-impeach si BP Sara. So, ito na ngayon si Congressman Pulong na ang nakasuhan. Next naman. So, sinong susunod? So, huwag tayong magtaka kung ang susunod si Mayor Baste Duterte. But, ito lang. Kung wala kang ginawa, wala ka talagang dapat, kaya hindi ko alam kung totoo ba ito dahil allegation pa mo lang ito. At sana marinig natin ang comment ng kampo ni Congressman Duterte bukas ba o makalawa. Pero nagsalita na siya. Natin. Anyway, for evaluation pa lang ito na i-evaluate pa ng DOJ o Prosecutor's Office. Pag makatanggap na ng summon o sumpuena, yun na. Formal na talaga. Yun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.